Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ang paborito kong topic na pag-usapan sa pagmumotor, lalo na sa big bikes, is yung tire pressure. At nakakatawa kasi marami ang mga big bike riders na taken for granted yung tire pressures. Pero karamihan din naman sa mga tanong sa mga group chats at sa mga forums, ano ba talagang tire pressure ang dapat gamitin para sa mga big bikes? Okay. Marami na akong nagawang videos tungkol sa tire pressure at ang sabi ko doon, sige, ang dami kasing tanong, ang daming objection, ang daming kuskus balungos, bakit daw ganito, bakit ganon. So sabi ko ganito na lang. Ang bottom line na lang natin, 34 PSI sa unahan, 34 PSI sa likuran. Yun na ang pinaka the best na starting point. Okay? Starting point. Kung ikaw ay yung tipo ng rider na wala kang pakialam, hindi mo gustong matuto kung how the bike works, wala kang panahon para magtono, mag-adjust, wala kang panahon para mag-testing, para mag-explore ng knowledge, yung 34 PSI sa unahan tsaka 34 PSI sa likuran, yun na yung the best para sa'yo. Sa yung big bike. That's it. Tapos huwag ka na magtanong. Mag-ride ka na lang. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo na meron kang tanong, bakit? Bakit OTEP? Bakit Man Cannot Ride? Bakit 34-34? At bakit starting point? Okay. Katulad ngayon, sasabihin ko sa inyo, magra-ride ako. Di ba? Medyo mainit, di ba? At saka ang ride ko, urban riding. Ang ginawa ko, yung nasa unahan, ginawa kong 36 PSI. At ito nga sa likuran, ginawa kong 28 PSI. O di ba? So, sa ganyang usapan, sa ganyang sa ganyang punto, di ba, maraming mapapakamot sa helmet. Tip, Man Cannot Ride, sabi mo 34-34. Eh bakit ikaw 36-28 ang gamit mo? Kaya nga 'di ba sabi ko kanina, kung ikaw yung tipong tamad kang galit ka sa science, alam mo, kung tipong allergic ka sa kaalaman at tamad kang mag-aral, mag-explore, o di yung 34-34, tanggapin mo na lang 'yon as huwag ka na magtanong. Ngayon kung nagtatanong ka, very good. Very good. Okay, bakit? 'Di ba sabi ko 34-34 ang starting point. Ang starting point, ibig sabihin, doon ako magsisimulang mag-testing para hanapin yung nararapat na tire pressures para sa aking bike, depende sa riding conditions at depende sa aking riding style. Katulad ngayon, 'di ba, binago ko. Pero nung last week, bumiyahe ako nitong weekend bumiyahe ako ng Cavite. Ang gamit ko doon is 36-34. Nung bumiyahe ako basta one time, iba ring tire pressure ang gamit ko. Ngayon, ibang tire pressure ulit. Kasi starting point nga siya, lalaruin ko siya. Okay, bigyan ko kayo ng example. Yung 34 PSI na yon, ginagamit ko yon kapag tamad na tamad ako. Pero, yung nasa unahan, inangat natin ng 36 PSI kasi kailangan ko ng hard braking stability. So yung 34, yun yung parang pinaka starting point natin. Pag inangat ko pa yung pressure na yun, tataas yung hard braking stability. Tataas din ang responsiveness ng front end. Ibig sabihin, mas magiging agile yung motor. Ibig sabihin, mas masarap siyang ibato sa corner. May kapit pa rin siya. Okay. Sa unahan, hindi ako gumagamit ng mas mababa sa 32 PSI. Dahil in my experience, again, this is my experience, this is my research, this is my knowledge, my experience based on my testing, okay? Hindi ko sinasabing ito yung dapat gawin ng buong mundo. Pero sa akin, yung 32 PSI pababa sa front tire, masyado nang tumataas ang rolling resistance. Pag mataas ang rolling resistance, may drag. Kapag may drag, ibig sabihin mabagal. Pag mataas ang rolling resistance ng front, nababagalan ako sa acceleration. Mas mahabang oras ang kinakailangan kong gugulin para lang maabot yung top speed. At yung kanyang responsiveness sa corner, lalo na sa corner entry, masyadong matumal. Kapag mas mababa na sa 32 PSI,
ang unahan. Kaya hindi ako gumagamit ng 32 pababa sa unahan. Hanggang 32 lang. Yun na yung ginagamit ko. Kasi, sa unahan naman, okay, sa unahan, kapag mas mababa sa 34 PSI ang gagamitin ko, like 32 PSI, tumataas naman ang kanyang comfort level. Hindi masyadong jarring yung mga lubak, tsaka yung mga kaldag-kaldag, hindi masyadong matagtag. Kumbaga, komportable. So, kung kailangan ko ng comfort, gumagamit ako ng 32 PSI sa harapan. At ang ganoon din naman, kung sobrahan ko ng 36 PSI, mas mataas pa sa 36 PSI, nagiging masyado namang matigas yung gulong. Kaya sa halip na siya ay nag-grip, tumatalon-talon naman siya sa daan kasi sobrang tigas. So yung sobrang taas at sobrang baba, hindi yun maganda. Yun ang tinatawag ko na sweet spot. Hinahanap ko yung sweet spot, dinadial in ko yung sweet spot, doon ko inilalagay yung tire pressure na gagamitin ko. Now for the rear, eto, medyo kakaiba siya. Sa rear, ang gamit ko talaga is 34 PSI pang all-arounder na yon. Kung kinakailangan ko ng balance ng agility, responsiveness sa corner, at saka ng grip sa acceleration, tapos stability sa braking, yung 34 PSI, yun ang best bet ko. So, sinubukan kong gumamit ng 36 PSI. Ang problema sa 36 PSI, masyado nang matigas yung gulong para sa akin, para sa timbang ko, sa riding style ko, sa riding conditions na ginagawa ko. So, nag-i-skip, medyo bawas yung grip. Kasi sa halip na kapit yung gulong sa karsada, tumatalon-talon. Kasi sobrang tigas pag 36 ang ginamit ko. Pero, ang ganda ng agility ng 36. Pag ibinato mo sa corner, yung likod, pumapalong-palo ka kaagad, nakahiga agad yung motor. Yun nga lang, medyo ano siya, medyo masaya. Kasi pag napasobra yung higa mo, pumipihit yung nagfi-fishtail yung likuran. So, sobrang saya, sobrang sarap. Yun nga lang, hindi ko siya ginagawa sa public roads kasi syempre baka maka-aksidente tayo ng mga inosente. Anyway, pero bakit ako ngayon gagamit ng 28 PSI? Ayan. So, ang ginagamit ko dito is 34. Pag medyo kailangan ko ng comfort, ginagamit ko ang 32 or 30. Pag kailangan ko ng medyo may comfort ng konti, yung talagang tamad na tamad ako. Pero isinasagad ko siya ng 28 PSI para mapahaba ang buhay ng aking rear tire. Okay, tingnan natin to. Kung makikita natin yung mga rear tires natin, eto, nauupod yung gitna. Kasi urban rider naman ako, hindi naman ako twisties rider eh. So mabilis maupod yung gitna. Ito lang, yan. Yung siguro mga 1.5 inches sa taas, yung sa gitna ng gulong, madali siyang maubos. Pag ang gamit ko is 34 PSI. So tinuruan ako ni Dave Moss, okay, na sabi niya, kung gusto mong medyo i-extend pa ng konti ang buhay ng rear tire mo, magbawas ka hanggang 28 PSI. Tapos gamitin mo yon in between yung regular tire pressures na ginagamit ko. Kasi pag ginamit ko ang 28 PSI, ang nauupod na mas malapad. Yan, mas malapad. So naiiwasan ko yung mga kantuhan dito. Yan, nababawasan. So lumalambot yung gulong, lumalapad yung contact patch. Okay? Yan. So natitipid ko or napapahaba ko yung buhay ng gulong. Ginagawa ko yon for 200 to 300 kilometers na naka 28 PSI. Ayan, so ngayon magto 28 PSI muna ako hanggang 200 or 300 kilometers, tapos babalik na uli ako sa 34 PSI. Okay, merong mga drawbacks. Okay, tulad ng sabi ko kanina, may drawbacks yon. Kasi pag sobrang lambot ng gulong, mataas yung kanyang rolling resistance. Pero okay lang naman na mataas ang rolling resistance ng rear kasi nasa kanya naman yung power. So, although mataas yung rolling resistance, pero dahil mas malapad yung contact patch, medyo na-compensate naman, nabigyan naman ng medyo dagdag na grip. Yun nga lang, ang the biggest downside para sa akin is yung kanyang agility. Hindi na siya ganun ka-responsive pag ibinabato ko sa corner. Pag ibinato mo sa corner entry,
okay naman, pero may extra effort. May extra effort na i-lean ko yung motor, magka-counter steer ako ng medyo matindi para lang pumihit yung likuran. Kasi malambot eh. Kasi pag malambot yung ano, yung profile ng gulong, nagko-collapse yan. Yan, ganyan. Hindi siya ganun ka-firm. Pag nagko-collapse yun, medyo bawas ang responsiveness. Pero okay lang yun, kasi ang kapalit naman nun, eh medyo may dagdag na konting grip. At saka, sabi ko nga, 200 to 300 kilometers lang naman eh. Ini-extend ko lang yung buhay ng gulong ko. Tapos pag natapos ko na yung 300 kilometers na yun, babalik na uli ako sa 34 PSI. So babalik na ako dun sa magandang balance ng grip, stability sa braking, at saka responsiveness sa corner. So enjoy na uli. O yan. So sana nakatulong sa inyo ang mumunting vlog na to tungkol sa tire pressure. Again, kung ikaw yung tipo na wala kang pakialam sa knowledge, wala kang pakialam sa safety, ang gusto mo lang is talagang isang tanong, isang sagot, ano ba talagang tire pressure para sa big bike, 34. You can never go wrong with 34 PSI front, 34 PSI rear. Yun na yun. Huwag ka na magtanong. Okay? Nice meeting you. Ngayon, kung ikaw naman yung tipong may pakialam ka sa knowledge, gusto mong matuto, may pakialam ka sa safety, gusto mong i-maximize ang performance ng big bike mo, gusto mong i-optimize yung riding experience, then I suggest you research and learn on how to find the sweet spot ng tire pressures na para sa iyo, para sa riding style mo, para sa big bike mo. I will see you on the next video dito sa Mannequin Outright. Let's ride out.